Kung makikita nyo nasa paligid natin. Ah. Nandito tayo sa, ako pala, nandito sa Soraksan Mountain dito sa Korea. Sumakay pa kami ng gondola para lang makaakyat dito. Oh, pero hindi yung hindi natin pag-uusapan yung gondola. Lamig, sobrang lamig. Tingnan niyo naman yung suot ko. Pa kung para na ako si Harry Potter. Anyway, ang pag-uusapan natin is yung tanong ni ate na, attorney, complainant ako. Ngayon, hindi ako nakapunta sa hearing namin. Ano pong mangyayari? Kasi yan, kung ano-ano ng mga dahilan. Galing ako sa gimmick, lasing ako kagabi. Hindi ako nakapunta sa hearing namin, attorney. Ganyan-ganyan, kung ano yung dahilan. Ano kayong nangyari? Anong nangyari doon sa hearing na hindi mo napuntahan, ikaw yung complainant? Sagutin natin kasi ang unang dapat nating malaman, kung hindi ka nakapunta sa hearing, anong hearing ba yan? Sa PI ba yan? Sa piskalya lang na hearing, okay? Kung sa piskalya lang yan, kung nasa PI pa lang yan, panonoorin ninyo yung vlog na absent sa PI. Diniscuss natin yan dyan. Pero discuss natin ng mabilisan. Kung complainant ka, ang pinag-uusapan natin dito kung complainant ka, ha? Hindi kung ikaw yung respondent. Kung complainant ka at hindi ka nakapunta, huwag ka mag-alala. Ha? Anong gagawin mo? Kung halimbawa, kahapon yung hearing, hindi ka nakapunta, kahapon yung PI, hindi ka nakapunta, o di mag-follow up ka ngayon. Kasi most likely, ang hearing naman niya ni Piskal is weekly. Weekly. So kung hindi ka nakapunta kahapon, huwag ka mag-alala. I-follow up mo na lang ngayon kung ano nangyari. Bakit, attorney, bakit hindi ako kailangan mag-alala? Kasi malamang sa malamang, ha? Ang hinahanap lang naman ni Piskal doon, kadalasan, is yung respondent. Hahanapan siya ng counter affidavit. Siya ang mahalagang nandun dapat yung respondent kasi dapat siya ang mag-file ng counter affidavit niya. Dahil kung complainant ka, may complaint ka na eh. Nasumpaan mo na yun eh. Di ba? Nasumpaan mo na yung complaint mo nung nag-file ka. So, meron ka ng salaysay doon. Ang susunod doon is counter affidavit. Which is, ang magpa-file doon, hindi ikaw. Yung respondent. Di ba? Siya ang hahanapin ni Piskal doon sa hearing na hindi mo napuntahan kung PI yan. Malinaw tayo. Kaya sinasabi ko, huwag kang mag-alala. Follow up mo na lang. Tanungin mo yung secretary. Ma'am, kasi hindi ako nakapunta sa hearing kahapon. Hanapin mo kung sino. Attorney, sino yung secretary? Hanapin mo na lang. Tanungin mo pa ako. Sabihin mo sa kanya, hindi ka nakapunta kahapon. Ano pong nangyari? Sa kanya ka na lang mag-follow up. Okay? Kailan po yung next hearing? Sa kanya ka magpa-follow up. Okay? Sasabihin niya sa'yo, next week ang hearing. O kaya sasabihin niya sa'yo, wala na, submitted na. Kasi hindi nag-submit ng counter affidavit yung respondent, yung dinimanda mo. O kaya, submitted na kasi wala ka. Okay lang yun, kasi may salaysay ka naman eh. Nag-file ka naman na ng complaint mo eh. Diba? Attorney, paano kung last hearing, nag-file na siya ng counter affidavit eh. Tapos pinagsasampa ako ni Piskal ng reply, hindi ako nakapunta. Okay lang din. Basta meron ka ng complaint. Yun ang mahalaga. May complaint ka na. Is either baka submitted na yun or baka na-reset. Okay? Punta na ngayon tayo sa korte. Kasi parang yun na yung tanong niya. Attorney, paano kung hindi ako nakapunta sa hearing namin sa korte? Ano kayang mangyayari? Kasi wala ako eh. May dahilan ako, hindi ako nakasipot sa hearing. Ang unang gusto kong itanong sa'yo, anong insidente ng hearing ang hindi mo napuntahan? Kung nasa korte na yan at ikaw ang complainant, ano ba? Arraignment ba? Pre-trial o trial na? O promulgation na? Ayan Ito yan. Unahin natin yung arraignment at saka pre-trial. Tandaan mo, na sa arraignment, ang kailangan lang dyan is yung accused. So, huwag kang problema kung ikaw yung complainant. At hindi ako nakapunta ng nung arraignment eh.
complainant ka, so huwag ka mag-alala. Dahil ang kailangan nandyan, diniscuss ko na dito sa vlog ko na to, is yung accused. Pag arraignment, siya ang manunumpa kung guilty o kung aaminin ba niya o hindi niya aaminin. Hindi ikaw na complainant ang aamin. Complainant ka, ikaw magsasabing na guilty, hindi ikaw, ha? Huwag ka mag-alala. Tulad nung sinabi ko kanina, i-follow up mo. Mag-follow up ka na lang. Puntahan mo dun sa korte. Ano po nangyari? Kasi po, ako po yung complainant, hindi ako nakapunta kahapon ng arraignment eh. Kasi po, galing ako sa gimmick. Sasabihin ako sa iyo, na-reset. Ganito, nag-arraignment na, natuloy yung arraignment. Sasabihin nila yun sa iyo doon kung ano nangyari. Okay? Punta tayo sa pre-trial. Ganun din. Kung nandun si piskal, it's either ipareset ni piskal, sasabihin ni piskal, Your Honor, can I ask for a resetting because the complainant is not around, is not here. Maaring na-reset yun. Or, maaring itinuloy ni piskal yung pre-trial. Bakit? Kasi kung halimbawang ikaw yung complainant, doon sa complaint mo malamang nandun na yung mga ebidensya mo. Andun na rin yung mga malamang yung mga attachments mo, yung mga ebidensya mo, nandun na sa complaint. So, kaya yung i-proceed ni piskal yun. Kaya yung proceed ni piskal ng pre-trial kahit na absent ka. During the pre-trial, kaya ng mga piskal yun. Kahit di pwedeng, ikaw attorney, kaya mo, private ako eh. Kung nandun ako, tutuloy talaga pre-trial kahit wala yung kliyente ko. Nandun talaga, attorney, paano kung may private may private attorney? Di tuloy. Kasi ako yung kuwan, ikaw yung complainant, ako abogado mo. Hindi okay. Tutuloy ko. May dala naman ako siguro mga ebidensya, may listahan naman siguro ako. Alam ko naman siguro kung sino yung mga witnesses mo na pag-usapan na natin. Di ba? So, diskarte na ng private attorney yun. Yan ang sinasabi ko. Pero kung wala kang abogado at hindi ka nakapunta, si piskal lang hawak kasi complainant ka eh. Kaya nung diskarte ni piskal yun. Magkakatalo tayo ngayon sa trial. Sa trial na. Attorney yung trial, panoorin mo yung trial ng vlog ha. Yan na yung mga panahon na kung ikaw yung complainant, kailangan mo na umupo, kailangan mo tumistigo. Diyan na minsan nagkakaroon ng talo-talo. Diyan ka na minsan kakabahan kung hindi ka nag-attend. Okay? Discuss natin. Let's say, unang araw pa lang ng trial, initial trial, presentation ng prosecution's witness, ikaw dapat ang uupo, hindi ka nakasipot, hindi ka nakapunta. Anong mangyayari? Attorney, madidismiss na ba yun? Yan ang laging tanong sa akin. Attorney, madidismiss ba yung kaso ko? Kasi hindi ako nakapunta eh. Unang beses dapat akong uupo kahapon eh. Discuss natin. Malamang sa malamang, sasabihin ni piskal, magre-request si piskal na, Your Honor, can I ask for a resetting because my witness is not present? Madidiskartehan ni piskal yun, ipapareset niya yun. Okay? Huwag ka mag-alala. Basta't ang sinasabi ko lagi, kung hindi mo napuntahan yung hearing mo, kumare kahapon o kanina, hindi ka nagising, agad-agad, humabol ka sa korte, pumunta ka, kausapin mo si piskal. Piskal, ganyan, hindi lang po ako nakapunta kasi ganyan. Sabihin mo na yung dahilan mo. Sasabihin din naman niya sa'yo kung ano nangyari. Attorney, bakit hindi ako kailangan matakot kaagad kung unang hearing pa lang ng presentation ng prosecution's witness, kung initial presentation pa lang? Based on my experience, sa araw-araw kong experience, umaga hapon, ang ginagawa kasi ng mga piskal kami, kung halimbawa, initial trial pa lang, wala yung witness namin, nire-request namin na, Your Honor, pagbigyan nyo pa kami ng isang pagkakataon o i-reset po muna kasi po, sasabihin namin dahilan. Sasabihin ni piskal yung dahilan kung bakit hindi ka nakapunta. Pinapareset. Hindi agad yan sasabihin ni judge na, wala yung witness mo, dismiss. Hindi. Kahit mag-request yung kalaban mo, kumari, accused. Sasabihin niya, Your Honor, since the witness is not present, since the witness is not present, Your Honor, we move for the dismissal of this case, Your Honor, for failure to prosecute. Ay unang-unang hearing pa lang yun. Okay? Wala pa ako nakitang judge na nag-grant na. Wala pa ako nakitang judge na nagsabi, okay, dismiss. Hindi niya i-dismiss agad yun. Sa unang hearing pa lang, tapos wala yung complainant, wala ka. Huwag ka mag-alala, hindi agad-agad yun. Pinagbibigyan ng korte na ma-reset yung hearing pag
Sa unang pagkakataon, wala ka. Yung complainant. Pag walang witness ang prosecution, pinagbibigyan pa naman yun. Okay? Attorney, meron bang pagkakataon na sa unang hearing pa lang, nadidismiss na, tsaka ako na i-discuss yan. Tsaka na, hindi dito. Pinag-uusapan kasi natin kung saan hindi nakapunta yung complainant sa unang unang presentation ng prosecution's witness. Attorney, paano kung pangalawa na pangatlo, diyan ka nakabahan? diyan ka nakabahan, ha? Kasi delicates yan. Kung halimbawang pangalawa, pangatlo na, kasi merong mga judge ako na experience na sa pangalawang hearing pa lang, pag wala ang witness ni piskal o ng prosecution, walang testigo, it's either na-waive or dinidismiss provisionally. Kaya panoorin nyo kung ano yung provisional dismissal na yan. Tony, ano yung na-waive? Hindi yung ganung wave na parang yung swim. Hindi yung ganung wave. Wave, ibig sabihin, hindi na siya papayagan na tumistigo kasi yung pagkakataon na binigay sa'yo, pinalampas mo, winave mo. So, sa susunod, hindi ka na pwedeng tumistigo. Kung meron kang ibang testigo, siya na ang uupo. Paano kung ang kaso, crucial kang witness, ikaw yung pinaka-crucial na witness, ikaw yung pinaka-main na testigo ng prosecution. Tapos ang kaso mo, kung hindi ka nakasipot, na-waive ka na, wala ka na, kahit may iba ka pang testigo, wala na, delicates na yun. Delikado na yun, unless may personal knowledge din sila. Sinasabi ko, kung mga pangalawa o pangatlong hearing na at wala pa rin witness o kaya ikaw, lagi kang absent, ikaw yung pinaka-complainant, diyan ka na medyo kakabahan. Kaya yan ang huwag mong pababayaan. Okay? Kasi mahalaga yung testimonya mo kung ikaw yung complainant. Kung sa una, hindi ka nakapunta, sige, palalampasin ng korte yan. Pero yung mga pangalawa, pangatlo, medyo delikado na. May mga nakikita na akong judge dati na pangalawang hearing pa lang, nagdi-dismiss na o nagwe-waive na. Eto nga kwento ko sa inyo, share ko sa inyo During the arraignment and pre-trial, wala yung testigo ko. Kasi estudyante, bata pa, minor. Nasa school siya. Sabi ni judge, attorney I'm warning you, pag wala pa sa unang hearing yan, unang initial presentation ng prosecution's witness yung testigo mo, I will dismiss this case. Meron akong naranasan na isang judge na ganyan. Okay? Sa Quezon City. Attorney, ano nangyari doon? Sa susunod na hearing, pina-absent ng nanay, yung minor. Pina-absent sa school kasi medyo strict si judge. So, nakapagpresenta naman siya ng testimonya niya nung sumunod na hearing na. Kasi winarding na kami ni judge. Pero I don't know kung tutuluyan ni judge yun. Basta, nag-warning lang siya, ganun. Hindi ko alam kung tutuluyan niya na i-dismiss. Wala pa naman ako nakita kasi na sa unang hearing, dinismiss agad Unless sa ibang vlog ko na i-discuss. Okay? Mahalaga yan Tandaan niyo yung sinasabi ko. Attorney, paano kung meron kaming ibang testigo na present during the hearing, ako yung wala? Depende kung papayagan ni judge na mahuli ka, ikaw yung main witness, mahuhuli ka. Depende kung madiskarte ni piskal. Ako, nagawa ko na yan kasi meron akong isang hearing noon na hindi pwede yung main witness ko. Ang presenta ko muna is yung mga ibang witness. Yung complainant, yung private complainant, hindi siya available. So sabi ko, Your Honor, I will just present first my other witness instead of the private complainant. Pumayag naman si judge. Pero medyo kumamot siya ng ulo. Next time, attorney. Pero alam ko pwede yun. sa ibang korte, sa ibang mga judge, sa ibang mga kaso, pwede naman yun. Pero kung walang iba, at ikaw lang talaga ang testigo, ay sinasabi ko na sa'yo. Punta na tayo doon sa pinakahuli. Attorney, hindi ako nakapunta sa hearing kahapon Ano ba yung hearing mo? Ano ba yung hearing mo na yun na sinasabi mo? Promulgation Promulgation of judgment na hahatulan na yung dinimanda ko. Hindi po ako nakasipot. Ano mong mangyayari doon? Matik yun, dismissed. Joke lang. Hindi. Huwag ka na mag-alala.
Kasi dito sa vlog ko na to, di ba sinabi ko, ang mahalagang present sa promulgation ay sino? Si accused. Si akusado. Kasi siya yung sisintensyahan eh. May mga remedy siya na mawi-waive. O, hindi na siya makakapag-apila kung na-convict siya. Eh, ikaw, bilang complainant, convicted man siya or acquitted, wala ka namang ng remedy diyan eh. Kasi pag convicted siya, syempre matutuwa ka, mag-aapila ka ba kung convicted siya, ikaw yung complainant. Para ka namang gaga, no? kung acquitted siya, wala ka nang magagawa ron. Meron akong nakalaban na malaking opisina at saka malaking kumpanya. Dinibanda nila yung kliyente ko, yung maliit kong kliyente. Na-acquit. Noong na-acquit, umihirit pa sa korte na nagre-reserve daw sila ng kanilang mga remedy, acquittal nga. Ang kapal ng desisyon na 30 pages, parang, ewan ko, wala na, naglaps na yung ilang last year pa yun, hindi naman na, wala na silang ginawa. Pero, alam mo yun, nung nag-promulgation, dalawang abogado nung complainant na kumpanya ang nagpunta. Dalawa silang nag-attend na abogado. Nung sinabi ni judge na acquitted, nung binasa yung hatol at acquitted, alam naman nilang dalawa yun na wala nang remedy dun eh. Meron pang reserve. We reserve the right, Your Honor, for our remedies. Sige, sabi niya, okay, sige. Pero alam naman namin na wala naman nang magagawa ro kasi acquitted na eh. Okay? So, tandaan natin yan ha. Mahalaga na present ka, complainant, sa trial. Sa unang hearing, okay pa, palampasin ka ni judge, oo. Pero yung mga pangalawa, pangatlo, nako, ha? Huwag mong hayaang ma-absent ka. Ikaw, yung nagtanong sa akin, ha? So, sa pre-trial, at saka sa arraignment, at saka sa promulgation, huwag kang mag-alala. Ha? Kahit wala ka, kahit absent, hindi ka mahalaga, hindi ka importanteng tao. Okay? Salamat po sa pakikinig, ha? God bless. Ciao!